Hey Colin! Your dad bought these makeups for you. May galak na bungad ni Carlita Lu sa kanyang anak na si Colin Lu. Agad naman na napangiti ang dalaga sa narinig. Mommy! Ito po yung mga paborito kong gamitin! Hindi makapaniwala at ngiting-ngiti na sabi ni Colin sa kanyang ina na nakatitig lang sa kanya habang may ngiting nakapaskil sa mukha nito. Thank you, Mommy! Nga pala, where's Dad po? Pinalibot ni Colin ang kanyang tingin sa buong sala nila, ngunit hindi niya nakita ang ama niya. Bumusangot naman agad ang mukha ni Colin nang maalalang busy nga pala ang kanyang ama na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Uuwi din ang dad mo mamaya, anak. Be a good girl, okay? Huling pinangaralan ka namin na hindi ka nakinig na ikinapahamak mo. Istriktang pangaral ng ina ni Colin sa kanya. Ngumuso naman ang dalaga at niyakap ang ina. Ma, kailan niyo po ba ako papayagan na magtrabaho sa kumpanya? Besides, nasa tamang edad naman na ako. May alam na din ako sa pamamalakad ng kumpanya. Please, Mommy. Ayaw ko nang natapos ko sa pag-aaral pero hindi ko naman pala magagamit. Mahabang paliwanag niya sa kanyang ina. 1 taon na din kasi simula nang matapos ito sa pag-aaral. Pero dahil sa pagiging suwail niya minsan ay hindi siya pinayagang pang magtrabaho sa kanilang kumpanya. Kausapin mo ang dad mo, Cole. Pero kung ako lang naman ang tatanungin, pahig naman ako. Sa isang kondisyon. Be a good girl, okay? You're a grown woman na anak. You should act accordingly. Dahil sa sinabing yon ng ina ni Colin, ay tuluyan na siyang bumusangot at gumuso. Spoiled kasi ang dalagang si Colin. Kaya alam niyang kahit anong gustong gawin nito ay magagawa niya. Ngunit madalas naman din itong pinapangaralan ng kanyang mga magulang. Colin Lu o mas kilala bilang isang spoiled brat na heirs ng pamilyang Lu. Pure Pinay ang ina at Filipino-Chinese naman ang ama. Maganda si Colin. Matalino at maganda din ang reputasyon dahil sa kilala din siya bilang isang ambassadress. Ngunit minsan lamang siya tumanggap ng ganoon. Madalas din na naiimbitahan ng dalaga sa pagmomodela, ngunit dahil sa ayaw pa niyang maging busy sa ganoong bagay ay madalas din niya itong tanggihan. Walang karelasyon dahil sa ayaw pa ng dalaga na matali sa isang lalaki. Mailap din kasi ito at mapili. Conservative at laging tiniturn down ang mga nanliligaw sa kanya. Si Colin ay isang dalagang tinatawag na carefree. Lahat kasi ng gustuhin ng dalaga ay makukuha niya dahil sa only child nga lang ito. Minsan lang naman humingi ng kung ano-ano si Colin kung hindi naman niya magagamit. Kaya kapag humingi na ang dalaga sa kanyang mga magulang ay ibinibigay yun agad. Hindi na nga, ma. I'll be good, don't worry. Natuto na ako sa nangyari the last time na sumama ako kila Jake. Nagdududa naman na tiningnan lang siya ng ina. Kaya natawa siya ng bahagya at mas niyakap pa ang ina. If Dad aren't there, I don't think there's still me now. Sorry na po, Mom. Napangiti ang ina niya dahil sa sinabing yun ni Colin. Naalala ni Colin ang nangyari noong isang araw sa kanila ng mga kaibigan niya. Nang papauwi na kasi sila galing sa isang clubhouse ay bigla na lamang may humarang sa kanilang 2 van at tinangka silang kunin ng mga yun. Mga armado at alam nilang siya lang ang pakay ng mga lalaking yun. Pero dahil kasama niya ang mga kaibigan niya ng gabing yun, ay nadamay din ang mga ito. Nagkaroon ng putukan at iilan sa kanila ay nasugatan at kasama na siya roon na mas malala ang naging tama. Nang tangka siyang kunin ng mga kalalakihang yun ay dumating ang ama niya na may kasamahan ng mga tauhan nila, mga pulis at ambulansya. Mula nang mangyari ang insidenteng yun ay hindi muna hinayaang lumabas ng bahay si Colin. You really are a grown-up woman. Proud ako sa iyo, anak. Nakangiting sabi ng kanyang ina bago siya nito niyakap pabalik. Raven Diyos Agoncillo. Isang weirdo na matalino't gwapo. Maraming ari-arian at may sariling firm bilang isang engineer. Isang misteryosong lalaki na ang trabaho tuwing gabi ay ang pagiging secret detective. Maraming tao ang gustong kumalaban at magpabagsak sa kanya. Ngunit kahit isa ay walang nagtagumpay. Masyado kasi itong magaling at madaling makatunog kung may binabala ka man na masama sa kanya. Mga kababaihan,
Iyan palagi ang gamit ng mga gustong magpabagsak sa kanya. Ni isa kasing babae ay wala pang nakalapit o nakahawak sa lalaki dahil sa pagiging masungit, seryoso at ayaw sa mga babaeng easy to get. Pa, mahinang tanong niya pagpasok pa lamang sa opisina ng kanyang ama. Magpakasal ka na, Raven. You're not kid anymore. Natawa si Raven sa bungad sa kanya ng kanyang amang si Travis Agoncillo. Palagi na lang kasing iyon ang bukang bibig ng ama niya. Hindi pa ngayon pa. Please let me decide about this matter. Sagot ni Raven sa kanyang ama. Galit naman na tumingin sa kanya ang ama niya, kaya yumuko na lamang siya at nagpaalam na aalis na. Pagkalabas ni Raven sa office ng ama niya, ay saka ito bumuntong hininga at ngumisi ng walang humor. Ngayon lamang niya sinagot ng ganoon ang ama niya, kaya nakaramdam siya ng guilt. Guilty na baka ay nabastos niya ang ama niya sa kanyang pagsagot. Kahit kasi anong sabihin at iutos ng mga magulang ni Raven ay lagi niya yung sinusunod. Iyon na lang kasi ang alam niyang paraan upang maibalik ang lahat ng hirap na dinanas ng mga magulang niya mula nang ipanganak siya. Mahal niya ang mga ito at ganun din naman sila sa kanya. Cousin Josh, may bad and good news ako sa'yo. Pagpasok pa lang ni Raven sa sariling kwarto ay bumungad agad sa kanya ang pinsan niyang lalaki na si Javier Laksamana. Isa din itong sikretong detective kagaya niya, ngunit mas mataas at mas kilala si Raven dahil sa husay niya. Iba-iba din ang gamit nilang codename at palaging nakasuot ng maskara upang maitago ang tunay nilang identity. Speak. Pagkasabi niya nun, ay umupo agad siya sa dulo ng kama niya at tiningnan ng seryoso ang pinsan niyang kagaya niya ay seryoso na din at walang mababakas na kapilyuhan. Gumawa na ng hakbang ang mga San Diego. Nalaman ko yon sa isa sa mga babaeng nakasama ko kagabi. Masyadong easy to get, kaya kinuha ko yung pagkakataon upang tanungin siya dahil sa nabanggit din niya ang mga San Diego. Nang marinig yun ni Raven ay tumaas ang kabilang kilay niya. Kahit kailan talaga ay playboy ang kanyang pinsan, pero dahil sa gawaing yon ng lalaki ay marami siyang nakukuhang impormasyon. Nagtrabaho ang babaeng yun sa mga San Diego. Ibinenta niya ang sarili niya sa mga San Diego. Dagdag ni Javier dahil doon ay kumunot ang noo ni Raven. Sino ang babaeng yun? Seryosong tanong ni Raven. Agad naman na tumalima ang pinsan niya at may kinuhang brown envelope sa dala nitong bag. Here, nandyan na din ang iba pang mga babae na binili at kinindap ng mga San Diego. Dark, yan ang huling sinabi sa akin ng babaeng nakasama ko kagabi. Sa tingin ko, may lead na sila tungkol sa'yo, Josh. May pag-aalala sa boses ni Javier nang sabihin yun. Si Dark at si Raven Josh ay iisa. Iyon kasi ang codename niya. Ngumiti lamang si Raven dahil sa sinabi ni Javier. Let them be. Kahit naman makilala nila si Dark, ay hindi pa din nila makikilala kung sino ang nasa likod ng pangalang yun. Seryoso ngunit mababakas ang galak sa boses ni Raven nang sabihin yun. This mission is getting more interesting. Tell Danny about this. Si Danny ay isa sa mga matalik nilang kaibigan. Kasapi din nila ito. Tumangulang ang pinsan niya bago lumabas. Nang mag-isa na lamang si Raven sa kanyang kwarto ay sa kanya muling tinitigan ang resume ng isa sa mga kinidnap ng mga San Diego. Martina Alarcon, suicidal. Yun ang pangalan ng babaeng nasa resume. Ngumisi si Raven bago mabilis na kinuha ang laptop at nagsimulang magtrabaho. Ito ang trabaho niya. Mahirap at delikado pero para sa kanya ay sobrang dali lamang nun. Para sa kanya ay laro lamang yun na kailangan niyang maipanalo. Mas gusto niya yun. The more it gets hard, the more it gets interesting. Ang mga San Diego family ay ang pinakamahirap niyang kalaban dahil sa mas malakas at makapangyarihan ng mga ito. May kapit sa batas at pera lahat ang gumagalaw. Marami na ang nabiktimang babae ng mga ito at lahat ng mga yun ay ginagamit nila sa lahat ng mga kasamaan na pwede nilang ikayaman. Iisang grupo lang naman ang mga ito, ngunit malakas naman at maraming kapit ang mga ito, kaya mas lalo yung naging mas mahirap, ngunit sa kabila nun ay wala lang yun para kay Raven ang lahat. Sa kasalukuyan, si Colin ay kausap niya via video call ang kanyang matalik na kaibigan. Isa din ito sa mga kaibigan niyang muntikan ng mapahamak.
Bes, sama ka ha. Birthday ko naman yun eh. Tsaka, it's more fun kaya kapag nandun ka. Madami baby boys ang mahahakot namin. Natawa si Colleen sa sinabing yun ng babae. Tingnan ko hindi pa kasi ako papayagan ni na mami at daddy eh. Alam mo naman ang nangyari nung nagpunta tayo sa clubhouse, di ba? Marahang tanong ni Colleen sa kaibigan niya. Then I'll take that as a yes. Wala nang bawian, Colleen Kapag kuwan ay tumawa ng malakas ang kaibigan niya nang makita ang reaksyon ni Colleen. Gulat at hindi na kasi may pinta ang mukha nito dahil sa narinig. Kilala mo naman ako, Colleen. Amelia Marquez isn't taking no from you. Pagkasabi noon ng kaibigan ay nagpaalam na ito na may gagawin pa. Buisit na Camila yan Naisahan na naman niya ako. Frustrated na sinabunutan ni Colleen ang sarili dahil sa paulit-ulit na naaalala niya ang boses ng kaibigan niya. Inaya kasi siya nito na pumunta sa isang sikat na bar dahil sa kaarawan ngayon ng babae. Pero dahil bawal pa siyang lumabas dahil sa panganib na nasa labas ng kanilang bahay ay hindi pa siya makasigurado kung papayagan ba siya ng mga magulang niya na lumabas. Muli ay sinabunutan ni Colleen ang kanyang sarili bago pa bagsak na humiga sa kanyang kama. Tinitigan niya ang kisame ng kwarto niya na may mga star at planetang nakadikit at umiilaw. Maging siya ay natatakot na lumabas ng kanilang bahay. Ayaw kasi niyang may mapahamak ang iba kung lalabas man ito kasama ang mga kaibigan niya. Natatakot siyang baka hindi na lang sugat o sakit ang maranasan nila kung sakali man na maulit ang nangyaring iyon. Gustuhin man ni Colleen na makasama ang mga kaibigan niya kagaya ng dati nilang ginagawa ngunit hindi. Hindi pa pwede. Lalo ngayon na alam niyang hindi basta-basta ang bantang nakaabang sa kanya. Alam nilang lahat na si Colleen ang punterya ng lahat. Kaya kinakailangan nilang magdoble ingat. Hindi na namalayan pa ni Colleen na nakatulog na pala ito sa malalim na pag-iisip. Wala ding kamalay-malay ang dalaga na may mga mata palang nakatitig sa kanya mula sa kabilang bahay. Seryoso at walang mababakas na kahit na anong emosyon sa kanyang muka. Katapat lang ng kwarto niya ay ang kwarto ng babaeng si Colleen kaya madali lamang niya itong napapanood. Ang balkonahe kasi ni Colleen ay purong salamin lang at palaging bukas sa mga kurtina. Ang kama naman nito ay kitang-kita dahil sa katapat lang yon ng balkonahe niya. Colleen Lu, heirs of Lu Corp. He should have died. Honey, you don't deserve to live in this world without me. Kung hindi ka lang din magiging akin, mabuti pang mawala ka na lang. Malamig at may galit na sabi ng lalaki habang seryoso pa din na nakatitig sa dalagang payapang natutulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Colleen dahil sa paulit-ulit na tunog ng kanyang telepono. Kinapa niya yon sa bedside table niya at nang makapa niya yon ay agad niya itong sinagot at hindi tinitigan kung sino ang caller. Hello? Jamila? Please lang, ang aga pa. Inaantok na bungad niya sa kausap. Ito lang naman kasi ang alam niyang mangungulit sa ganoong kaaga. Jamila, kung hindi ka magsasalita, papatayin ko na to. Natigilan si Colleen sa pagsasalita nang makarinig ng malalim at boses lalaki. Tumatawa ito ng mahina. Agad na napaupo si Colleen at seryosong tiningnan ng screen ng kanyang telepono. Unknown number yun. Sino to? Paano mo nalaman ang numero ko, ha? Isa ka ba sa kaibigan kong lalaki? Ronnie? Miko? Gabriel? Natigilan muli si Colleen nang lumakas ang tawa ng lalaki kaya nakaramdam siya ng takot dahil sa paraan ng pagtawa nito. Animo ay may sapi dahil sa malademonyong tawa ng lalaki. Easy there, honey. You won't like it if I get mad. Agad na napasinghap si Colleen dahil sa narinig. Do not mention other guy's name when I'm talking to you, Colleen. Kapag kuwan ay tumigil na ito sa pagtawa at napalitan yon ng nakakatakot na boses. Anong kailangan mo sa akin? Kinakabahang tanong ni Colleen bago tingnan ang kanyang balkonahe nang makaramdam na parang may nakamasid sa kanya. Simple lang. Do me a favor, honey. Kung gusto mo pang makita ang pinsan mong si Dashiell. Nang marinig ni Colleen ang pangalang yun ay agad siyang nanginig sa takot. Si Dashiell Lu
ay isa sa nakababatang pinsan niya. Hindi mo ako maluloko! Dashiell is with my parents now! Kahit na hindi siya sigurado ay iniisip pa din niyang sana ay kasama pa din ang mga magulang niya si Dashiell. Nasa isang business trip kasi ang mga ito at isinama si Dashiell upang i-practice sa pagmamanage ng kumpanya. Believe it or not, Colleen. Alam mong sa oras na to ngayon, hindi na alam ng mga magulang mo ang gagawin. Dashiell is missing Honey. Napakadali lang niyang kuhanin. Parang ikaw. Hindi na pinatapos pa ni Colleen ang sinasabi ng lalaki at agad na tiningnan ng telepono nang tumunog yun at lumitaw ang caller ID ng ina niya. Agad siyang kinabahan nang sagutin yun. Colleen, anak! Huwag kang lalabas ng bahay ha! Kahit na tumawag pa sa'yo ang nasa labas ng bahay, wag mo siyang pagbubuksan. Boses ng nag-aalalang ina. Agad siyang bumungad sa kanya pagkasagot pa lamang ng tawag. Dashiell is missing, anak! Kahapon pa! Ang akala namin ay sumama na kay Tito Bernard mo pero tumawag siya kanina sa amin at sinabing nawawala si Dashiell. Anak, wag na wag kang magpapapasok ng kung sino-sino sa bahay at hintayin mo kami dyan ha! Pauwi na kami ng daddy mo. Naiintindihan mo ba, Colleen? Tuluyan ang naiyak si Colleen nang marinig ang sinabing yon ng ina niya. Tumango siya kahit hindi nakikita ang ina niya. Hindi siya makapagsalita at animo ay may nakabara sa kanyang lalamunan. Mami, opo, naiintindihan ko po. Matapos sabihin yun ay nakarinig siya ng boses mula sa kabilang linya. Kasabay din noon ay ang pagpapaalam ng ina niya dahil sa dumating na mga pulis. Hindi pa man nakakahinga ng maayos si Colleen nang tumawag na naman ang unknown number. Naniniwala ka na ba ngayon, Colleen? Kung hindi pa din, then see it for yourself, honey. Pagkasami daw ng lalaki ay tumunog ang kanyang laptop. Agad naman yung binuksan at nakitang may email doon na kakapasok lang. Napatakip sa bibig si Colleen nang makita ang pinsan niyang nakahiga sa kama at mukhang payapa itong natutulog. Walang sugat at hindi rin nakatali ang lalaki kaya nagtaka siya. Magtatanong na sana si Colleen sa kausap niya na ito mismo ang naunang sumagot. Animoy nabasa ang nasa isip niya. Sa ngayon ay maayos pa siya, Colleen. Pero kung patatagalin mo pa, baka bangkay na siyang bumalik sa inyo. Kinagat ni Colleen ang labi niya upang pigilan ang hikbing nagbabadya. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa pinsan mo, Colleen, kapag hindi ka sumunod sa inuutos ko. No! Please! Huwag si Dashiell! Ano bang kailangan mo? Nanginginig ang boses na tanong niya. Lahat gagawin ko! Huwag lang si Dashiell! Tinawanan lang siya ng lalaki dahil sa nanginginig niyang boses. Easy, honey. Wala pa akong ginagawa. See the new message I sent to you? Follow all the rules and make sure na makakarating ka sa tamang oras. 3 kondisyon lang yan, Colleen, kapalit ng pinsan mo. Pinakatitigan ni Colleen ang 3 rules na sinasabi ng lalaki. Makakarating ako! Siguraduhin mo lang na wala kang kahit anong sugat ang pinsan ko! Banta niya sa lalaki ngunit tinawanan lang siya nito. I'll wait for you, honey. Make sure not to tell anyone about this. Alam mo na mangyayari kay Dashiell? Huling sabi ng lalaki bago patayin ang tawag. Agad naman na kumuyom ang kamao ni Colleen sa galit. Ilang oras ang nakalipas at dumating ang oras na kailangan na niyang magpunta sa sinabing lugar ng lalaki. Isang matayog na building ang sumalubong sa kanyang paningin pagkababa pa lang niya sa van ng mga armadong lalaki. Sila ang sumundo sa kanya at sila din ang mga tauhan ng lalaking tumawag sa kanya. San Diego, iyan ang apelidong narinig niya kanina mula sa mga lalaki. Pumasok siya sa building at agad namang may sumalubong sa kanyang babaeng nasa late 30s. Sinama siya nito sa isang private elevator at nakitang pinindot ang pinakahuling floor ng building. Naging tahimik at mabigat ang ambience sa loob ng elevator dahil sa nakakatakot na aura ng babaeng katabi niya. Gusto man niyang magtanong, ngunit natatakot naman ito kaya mas pinili na lamang niyang manahimik hanggang sa makarating sila sa tamang floor. Ipinasok siya ng babae sa isang itim na pintuan ng kwarto. Sa buong floor ay iisang kwarto lang ang naroon. Malawak at tahimik ang malamig na kwartong pinasukan nila. Wear that dress.
Yun ang CR. But before that, give me your hand. Nag-aalinlangan man ngunit pinili pa din niyang ibigay ang kamay niya sa babae. Nakita niyang may inilabas yung isang injection kaya agad siyang kinabahan at hinila ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Pero dahil mas malakas ang babae kesa sa kanya, ay wala itong nagawa ng iturok ng babae sa kanyang injection nang wala man lang babala o salita. Naramdaman agad ni Colleen ang sakit. Ano yon? Imbis na sagutin siya ng babae ay tinampay lang nito ang kamay na tinurok niya kay Colleen. 15 minutes. Yan lang ang meron ka upang iligtas ang pinsan mo na nasa ibaba nitong floor. Pagkatapos ay bumalik ka rito dahil sa oras na yon, tatalab na ang gamot na nakaturok sa'yo. Tandaan mo, nariyan lang si boss at binabantayan ang bawat galaw mo. Inda ang sakit sa kamay ay mabilis siyang pumasok sa CR, hawak ang damit na ibinigay sa kanya. Nang makapagbihis siya ay mabilis siyang tumakbo palabas at pumasok sa elevator. Wala na yung babae kanina at siguradong umalis na ito at bumalik sa ibaba. Nang makarating siya sa kasunod na floor sa baba ay mabilis siyang lumabas at nakitang may 5 pintuan ang naroon. Tiningnan niya ang relo nito sa kaliwang kamay at nakitang may 10 minutes na lang siya. Dala ang bigat sa kanyang dibdib ay isa-isa niyang binuksan ang mga pinto ngunit wala siyang nakitang dashiell sa 4 na kwarto. Sa last na pinto ay doon siya mas lalong kinabahan nang pakiramdam niya ay tumatalab na ang gamot na itinurok sa kanya ng babae. Nakaramdam siya ng pagkahilo pero pinanatili niyang tuwid ang kanyang tayo at pinilit na buksan ang panghuling pintuan. Pinapanalangin din ito na narito ang kanyang pinsan. Dashiell! Pagkabukas pa lang ng pinto ay bumungad agad sa kanya ang pinsan niyang nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko at nanginginig ang mga braso. Naawa siya sa nakitang sitwasyon ng kanyang pinsan kaya mabilis niya itong niyakap. Agad naman siyang niyakap pabalik ng lalaki at doon nagsimulang umiyak. Shh! Nandito na si Ate Dash! Tahan na! Nanginginig pa na pagpapatahan niya sa kanyang pinsan. Dash! Lumabas ka na dito. Sa labas ay naghihintay sa'yo si Jamila. Huwag na huwag kang tatawag ng pulis, Dash ha. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak. Naiintindihan mo ba ako? Hinihingal at nangihinang bulong ni Colleen sa pinsan niyang si Dashiell na ngayon ay halata sa mukha ang pagtataka dahil sa nakikitang sitwasyon niya. Ate Cole, natatakot ako. Tanging naiusal ni Dashiell sa kanya. Itinayo niya ito at agad na hinila palabas sa kwartong yun. Remember what I said, Dash? Hindi sila basta-basta lang. Mag-iingat ka. Nasa baba si Jamila. Napapikit si Colleen nang makaramdam siya ng pag-iinit ng kanyang katawan. Animo ay sinisilaban siya. Tama nga ang sinabi ng babae. Tatalab ang gamot sa loob ng 15 minutes at natapos na iyon. Paano ka? Hindi na niya sinagot pa ang pinsan niya nang itulak niya sa public elevator. Pinindot ang floor ng kaibigan niyang si Jamila. Dito na rin kasi nangungupahan ng kaibigan niya, kaya siya ang naisip ni Colleen na pupuntahan ni Dashiell. May sasabihin pa sana ang lalaki nang tuluyan ng sumara ang elevator. Nang mapag-isa na lamang si Colleen sa floor na yun ay agad siyang pumasok sa private elevator at muling bumalik sa pinakalas na palapag. Kahit nangihina siya ay pinilit pa din niyang tumungo sa itim na pintuan papasok sa kwartong pinasukan niya kanina. Agad siyang pumasok sa kwarto at doon sinimulang maghubad dahil pakiramdam niya ay napapaso ito sa suot niyang damit. Si Raven Josh naman sa kabilang banda ay nasa isang kwarto siya kung saan 3 palapag ang layo sa pinakadulong palapag ng hotel. Alam niyang may gagawin ang panganay na anak ng mga San Diego kaya agad siyang gumawa ng setup doon upang mahuli na at malaman ang pakay ng isa sa mga ito. Fuck! Sinong babaeng yun? What's on their mind? Naguguluhang tanong ni Raven sa sarili. Sinusundan na niya ngayon ang babae nang bigla itong pumasok sa isang kwarto. Kanina ay nakita niyang may kasamang isang lalaki ang babaeng iyon kaya mas lalo siyang naguluhan. Halata din sa babae na may iniinda ito kaya mas lalo niya itong sinundan. Ngunit sa kasamaang palad ay maging siya ay nakaramdam ng pagkahilo at animoy may biglang apoy na dumampi sa kanyang balat. Shit!
Hindi pwede. Agad na humawak ng mahigpit si Raven sa doorknob ng pintuang pinasukan ng babae kanina. Nasa pinakahuling palapag na sila kung saan din idinala ang mga babaeng kinukuha ng panganay na San Diego. Muli ay napahawak si Raven sa kanyang leeg nang makaramdam siya ng uhaw. Mainit na nakakapaso yun. Iyan ang nararamdaman niya. Napamura siyang muli nang maalala na may isang babae ang pumasok sa kanyang kwarto at dinalan siya nito ng wine. Yun lang ang tanging ininom niya, kaya alam niyang yun din ang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ngayon ng pag-iinit. Akmang matutumba siya nang bumukas ang pintuan sa harapan niya. Bumungad sa kanya ang isang babaeng nakasuot lamang ng undergarments nito. Ito yung babaeng nakita niya kanina. "Who are you?" Bago pa man makapagtanong ang babae sa kanya, ay agad na siyang pumasok sa loob ng kwartong yun at sabay itinulak ang babae palayo sa kanya. Ilayo mo ang sarili mo sa akin, miss. They drug me. Nangihina at hindi mapakaling bulong niya sa babae. Ngunit parang wala namang narinig ang babae at nilapitan pa siya nito. Darn it. Please, lumayo ka. Muling sabi niya. Pero katulad kanina ay parang wala itong narinig at nilapitan pa siya lalo ng babae. At nang makalapit siya ay ipinulupot nito ang dalawang kamay sa kanyang leeg. "Please, help me. They drug me too. I can't take it anymore. It's really hot. I want you to touch me." Nanginginig at nakikiusap na sabi ng babae sa kanya. Napapikit naman siya sa pagpipigil na hawakan ng babae nang biglang mas idinikit ng babae ang kanyang katawan kay Raven. Napamura sa isip si Raven bago itulak ang babae sa malapit na kama. I don't know what to do. Darn him. It's a trap. Nahihirapang usak niya bago nilapitan ang nakahigang babae. Naguhubad din ito ng kanyang undergarments kaya mas lalong nakaramdam ng pag-iinit sa katawan si Raven. Maganda ang babae. Sa wari niya ay nakita na niya ito noon, ngunit hindi lang siya makapag-isip ng maayos sa ngayon. "Touch me. Take me. Please help me." May pagmamakaawang sabi muli ng babae sa kanya. Nahihirapan na ito at maging siya ay hindi na makapag-isip pa ng maayos. I'm sorry. Huling sabi niya bago daganan ng babae at sinimulan nitong halikan. Wala siyang karanasan sa ganito dahil conservative din siyang tao. Can you remove your mask?" Hinihingal na sabi ng babae sa kanya. Nakasuot kasi si Raven ng itim na mask dahil sa misyon nitong pasukin niya at ayaw niyang may makakilala sa kanya. Inilingan niya ang babae bago ito muling halikan hanggang sa sinimulan na ng babae na maghubad ng polo ni Raven. "Cole, that's my name." Nakapikit na sabi ni Colleen kay Raven. Dark. Call me Dark. Balik na bulong ni Raven kay Colleen bago tuluyang mahubad ang kanilang mga saplot. "I knew you were the guy who helped me when I was in high school, Agoncillo." Huling bulong ni Colleen sa kanya bago tuluyang magawa ni Raven ang gusto. Niyakap niya ang katawan ng babaeng si Colleen. Nanginginig ito at tuloy-tuloy ang luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Gulat man si Raven dahil ang babae na kasiping niya ay katulad din niya itong unang beses pa lang. Hinintay muna niya itong bigyan siya ng permiso bago ipinagpatuloy ang paggalaw. Walang alam ang dalawa sa totoong nangyayari dahil kapwang mga lunod sa init ng katawan ng mga ito. Hindi nila alam na sa oras pa lang na tumapak sila doon ay pareho na silang natrap ng isang lalaki. Ang panganay sa tatlong magkakapatid na San Diego. Let's go. Tomorrow will be their nightmare. Cause I'm gonna make them pay for what they have done to my girl. Malamig na usal ng babae bago ito umalis sa harapan ng pintuan ng kwartong pinasukan ng dalawa. Rinig mula sa labas ng pinto ang kanilang ginagawa na mas lalong nagpangisi pa sa lalaki. Ang plano niya ay siyang gagawa ng bagay na yun kay Colleen kapalit ng ginawang pagpapahirap sa kanya ng pamilya nito. Pero biglang pumasok sa eksena ang lalaking pinakahihintang niyang makaharap. Si Raven Diyos Agoncillo o mas kilala bilang Dark. Make sure na ang mga media para bukas ay nasa baba na. Siguraduhin yung lalabas at kakalat sa buong bansa. Huling usal niya at tuluyang umalis. Kinabukasan ay nagising si Colleen at tunog ng tubig mula sa CR.
Hindi niya yon pinansin sa pag-aakalang nasa kwarto siya nito at nakikiligo lang ang pinsan niyang si Dashiell. Dashiell, nang maalala ang nangyari kahapon ay agad siyang umupo, ngunit agad ding napangawi nang maramdaman ng pananakit ng kanyang ulo at buong katawan. Ano nga? Mariing bulong niya nang makitang kahit isang saplot ay wala siyang suot. Nakapikit siya ng mariin nang muling sumakit ang kanyang ulo at doon pumasok ang mga senaryo kagabi. Kagabi, injection, 15 minutes, Dashiell in this room, and a guy who's in a black mask. Agad na sinapok ni Colleen ang sarili nang maalala ang mga pinaggagawa niya kagabi kasama ang estrangherong lalaki na ngayon ay naliligo sa CR. Kailangan ko nang umalis dito. Shit, ano ba tong ginawa ko? Mabilis siyang tumayo kahit naramdam niya ang pananakit sa ibabang bahagi ng katawan niya. Alam niyang wala na ang iniingatan niyang yun dahil sa nangyari kagabi. Wala siyang maramdamang pagsisisi ngunit galit at inis sa sarili ang nararamdaman niya. Nagpadala siya pero alam niyang dahil yun sa itinurok ng babae sa kanya. Agad na pinulot ni Colleen ang mga suot niyang damit kagabi ngunit napansin niyang nawawala ang dress nito. Hinanap pa niya yun ngunit wala siyang nakita. Tanging isang black polo lang ang nakasampay sa upuan ang nakita niya. Wala namang pagdadalawang isip niya yung kinuha at isinuot. Bago siya umalis ay kinuha pa niya ang dala nitong purse kahapon. Dala din ng kanyang sandals ay mabilis na siyang tumakbo palabas nang marinig ang pagtigil ng tunog ng shower sa CR. Kasabay ng pagpasok niya sa elevator ay ang paglabas naman ni Raven mula sa CR. Nakatapis lang ito ng tuwalya. Kumunot noo si Raven nang mapansing wala na ang polo niya sa upuan kanina na malapit sa kama. Tiningnan din niya ang kama at nakitang maayos na yun at wala na din ang babae. Hinanap pa niya ito pero wala siyang call na nakita. Where did you go? Naguguluhang tanong ni Raven sa sarili at naupo sa kama, hawak ang cellphone ng babaeng si Colleen. Binuksan niya yon at tiningnan ang wallpaper nito. Colleen, the only daughter of Lu family. Mahinang sabi niya nang makita ang litrato ng dalaga kasama ang mga magulang nito. Nasa Paris sila at masayang masaya ang mga mukha nila sa litratong yun, lalo na ang babaeng nakasama niya sa buong magdamag. Naputo lang pagtitig niya sa screen ng cellphone ni Colleen nang tumunog ang cellphone niya na nasa bedside table. Mabilis naman niya yung kinuha at sinagot habang patuloy na iniisip kung ano ang password ng cellphone ng dalaga. Josh, alam kong nasa 12th floor ka pa ng hotel ng mga San Diego. Umalis ka na dyan dahil anumang oras, dudumugin na yan ng mga reporters. Pagkarinig niya pa lang sa sinabing yun ni Javier, ang pinsan niya ay agad na siyang nagbihis kahit na wala na iyong polo na masusuot. Kinuha na lamang niya ang nakitang bathrobe at yun ang isinuot. May pang-ibaba naman siya, ngunit sa pang-itaas ay dinala na yun ni Colleen. Ang polo niya. May mga pumipigil na sa kanila kasama ng mga tauhan natin. Josh, dumaan ka sa likod habang kinukuha namin ang atensyon ng mga reporters. May inutusan na akong tao natin doon na susundo sa'yo. Mag-iingat ka. Habilin sa kanya ni Javier at pinatay na ang tawag. Agad namang tumakbo papunta sa elevator si Raven at pinindot ang second floor. Kailangan niyang gumamit ng hagdan upang makapunta sa likod kung saan may exit din. Doon ay 50-50 ang posibilidad na may mga reporters din kaya kailangan niyang magdoble ingat. Nang makababa siya ay tama nga ang hinala niyang may mga nakaabang ding reporters doon. Nagmadali siya at hindi nagpahalata sa mga yun. Nakaupo kasi ang mga ito at mukhang inip na inip. Pasimple siyang lumakad at nang makita ang sasakyan na sinasabi ng pinsan niya ay agad siyang tumakbo doon dahil may isang lalaking reporter ang nakapansin sa kanya. Mabilis siyang nakasakay doon at mabilis din naman yung pinaharurot ng tauhan nila. Tell Danny na pupunta tayo sa mansyon niya. Kailangan kong alamin kung sino may pakana ng lahat ng to. Utos niya sa tauhan niya na tinanguan lamang nito. Alam naman niya kung sino ang may pakana sa nangyayaring yun pero kailangan niyang kumpirmahin yun dahil sa matimnik gumalaw ang lalaki. Lalo na ngayong nahuli na ang dalawang kapatid nito. Gabriel San Diego! Usal niya na may galit sa boses. Siya ang may pakana ng lahat ng nangyari mula sa pagkidnap ng pinakabatang Lu.
sa paggamit kay Colleen Lou at sa pagtrap sa kanilang dalawa sa kwartong yun na parehong binigyan ng gamot na kung saan ay mag-iinit ang kanilang pakiramdam. Iyon din ang dahilan kung bakit nawalan siya ng kontrol sa sarili kagabi at tuluyang nakuha ang babae. Malaki ang impact noon sa magkabilaang nilang panig dahil parehong kilala ang kanilang pamilya, lalo na ang pamilyang Lou. Dang it, Miracle. Kapag talaga ang anak ko hindi na nakita, manda sa akin ng San Diegong yan. Galit at hindi mapakaling sigaw ng ama ni Colleen. 2 araw na kasing nawawala ang dalaga. Matapos ang araw na yun ay hindi na mahagilap pa ang kinaroroonan ni Colleen. Calm down. Ang kailangan nating gawin ay ibigay sa kanilang gusto nila. Huminga ng malalim si Rico Lou. Pera. Ilang kailangan nila. Investment. Kalahati yun ay gusto nilang makuha. Rico, pera ang kapalit ng anak natin. Muling usal ng ina ni Colleen na si Carlita Lou. Tumangulang si Rico at niyakap ang asawa na ngayon ay nag-uumpisa ng umiyak. Marami ang tumatawag sa kanila na kapalit ng pera ay ibibigay na nila si Colleen, pero sa hindi nila alam ay gagawin lang yung advantage ng mga taong may galit at ganid sa pera nila. Tito! Si Dashiell na kararating lang. Matapos ang araw na iniligtas siya ni Ate Colleen niya, ay hindi na nito nabalikan pa ang pinagkulungan sa kanya. Gustuhin man niyang balikan ng ate niya pero pinigilan siya ni Jamila, ang kaibigan ni Colleen. Dashiell, iho, may balita ka na ba sa kinaroroonan ng ate mo? Nangihinang tanong sa kanya ng ina ni Colleen. Umiling lang siya nang lalong nagpaiyak sa ginang. Dashiell, tawagan mo lahat ng mga magagaling na detective na kilala mo. Kailangan nating mahanap si Colleen sa lalong madaling panahon. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Galit na usal ni Rico, ang ama ni Colleen. Tumangulang si Dashiell at sinimulang kontakin lahat ng mga kakilala niya na may koneksyon din sa kanyang magagaling na detective. Mrs. Lou, Mr. Lou. Napatigil silang lahat ng marinigang baritono at seryosong boses na iyon. Tumingin sila sa entrada ng kanilang sala at nakitang may 3 lalaki doon at ang isa ay kilala bilang isang engineer. Raven Josh Agoncillo. Hindi makapaniwalang banggit ni Dashiell sa pangalan ng lalaki. Minsan lang itong magpakita dahil madalas na busy ito at mailap sa mga tao. Huwag kayong maglalabas ng pera o kahit maniwala sa mga tumatawag sa inyo. Miss Lou is missing pero hindi siya hawak ng kung sino man. Seryosong sabi niya nang makalapit sa mag-asawang nakaupo sa sofa. Maupo ka, Mr. Agoncillo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung nasaan ang anak namin? Tuloy-tuloy na tanong ni Rico kay Raven. Hindi, pero may lead kaming nagtatago lang ito. Natigil sa pagsasalita si Raven nang marahas na humarap sa kanya si Carlita, ang ina ni Colleen. Anong ibig mong sabihing nagtatago? Hindi ganun anak ko. Hindi niya kami hahayaang mag-alala sa kanya dahil kahit ganun yun, kahit suwa ilang prinsesa ko, hindi ako na matitiis. Hindi pwede. Sa huli ay muli lamang itong umiyak. Agad siyang dinaluhan ng asawa niya. Speak, Agoncillo. Tama ang asawa ko. Hindi magagawa ng anak namin yan. Malamig na sabi ni Rico kay Raven. Yumuko si Raven at huminga ng malalim. Kasama niya ako ng gabing yun. They drug us. Tinrap nila kami at ginamit si Colleen ang bilang pain upang mapalabas nila ako sa lunggang pinagtataguan ko. They want to see my fall down. Gusto nila makita nila ang pamilyang Lou at Agoncillo na bumagsak at magkagulo. Paliwanag niya na ikinasinghap ng mag-asawa. Agad naman na nangangalit ang mukha ni Rico dahil sa nabuong ideya sa isipan. Nagawa nga nila. Napalabas nila ako at tinake advantage ang kahinaan namin ni Colleen. They drug us. Ginamit nila yon dahilan upang may mangyari sa amin ni Col. Hindi na natapos pa ni Raven ang sinasabi nang suntukin siya sa mukha ni Rico. Galit na minura siya nito at kung hindi lang siya inawat ng asawa niyang si Carlita at Dashiell ay hindi pa ito titigil sa pagsuntok kay Raven. Maging ang mga kasama ni Raven ay inawat na din si Rico. Bitawan niyo ako! Babasagin ko ang bungo ng lalaking yan! Muli ay umamba ng suntok si Rico kay Raven, ngunit dahil hawak siya ng 2 kasama ni Raven at si Dashiell ay hindi na ito nakawala.
Ganun pa man ay nakaramdam muli si Raven ng pamamanhid sa magkabilang pisngi ng sampalin siya ni Carlita. Sabihin mo sa amin kung anong pakay mo rito. Hindi sapat ang suntok ng asawa ko at ng sampal ko kung maaalis namin ang galit sa iyo dahil sa nangyari sa anak ko. Tandaan mo, babae si Colleen. Aksidente man o hindi ang nangyari sa inyo, kahit sino ay magagalit dahil anak nila ang nalagay sa ganoong sitwasyon. Anak nila ang nagamit at nagalaw. Seryoso at may bahid ng galit sa sumbat sa kanya ng ginang. Napayuko naman si Raven dahil doon. Maupo ka, mag-uusap tayong muli. Rico, tumahimik ka kung ayaw mong ako naman na magalit sa iyo. Baling ng ginang sa asawa niya na nakaupo na ito. Ramdam ang kaseryosohan at otoridad sa boses ng ginang. Una sa lahat, gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo sa nagawa ko. Tama ho kayo, Mrs. Lu. Babae si Colleen. At kung ako man ang nasa posisyon niya ay hindi lang magagalit, suntok o sampal ang magagawa ko. Tama ho kayo na kahit sinong magulang ay magagalit sa nangyaring yun dahil ang anak nila na pinakaiingatan nila ay minsan nilang hindi naprotektahan. Patawad po, Mr. and Mrs. Lu. Nakatingin lang sa kanila ang mga naroon. Maging ang mga kaibigan niyang si Danny at Javier. Seryoso lang ang lahat na nakikinig sa mga sinasabi niya. Nandito po ako. Hindi para sabihin na pinagtataguan lang kayo ng anak niyo. Hindi yun ang pakay ko. Nalaman kong pinahahanap pa din siya ng mga San Diego dahil sa ginawa niyang pagpapakulong sa dalawang mga San Diego. Ngayon na nakalaya na sila ay gusto nilang gumanti sa inyo. Pero ang pinagtataka po namin ay kung bakit maging ang panganay ng mga San Diego ay nawawala. Matapos sabihin yun ay nagtatanong na tiningnan siya ng dalawang mag-asawa. Hindi lang basta ginamit si Dashiell to allure Colleen. Kilalang kilala ng mga taong yun ang kainaan ni Colleen dahil sa nakita namin sa cellphone ng anak ninyo. Sinenyasan ni Raven si Javier na ibigay ang cellphone na nabuksan na din. Nagkaroon ba ng relasyon si Gabriel San Diego o Fernandez kay Colleen? Tanong niya nang makuha ng mag-asawa ang cellphone ng kanilang anak. Agad nila yung binuksan at kinalkal ang nilalaman. Gabriel Fernandez. Siya ang isa sa mga naging manliligaw ni Colleen. Pero wala silang naging relasyon dahil hindi pa siya sinasagot ni Colleen. Ang ina ni Colleen at nakumunot ang noo sa nakita sa cellphone ng kanyang anak. Ano to? Biglang tanong niya kasabay noon ay ang pagtakip niya sa kanyang bibig. Gabriel Fernandez and Gabriel San Diego ay iisa. 2 years ago, meron kayong babaeng natagpuan kasama niyo ang mga magulang ko. Humihinga pa ang babaeng yun kaya dinala niyo siya sa ospital. Gumaling siya sa loob ng 2 linggo. Pero nagkaroon siya ng trauma kung saan ito ang nagtulak sa babae na nabaliw at tapusin ang sariling buhay. Yun din ang araw na umuwi na galing sa Amerika ang anak niyong si Colleen. Mahabang paliwanag ni Raven na may inilabas na mga papeles sa lamesa. Tiningnan yun ang mag-asawa at napag-alaman na tama nga ang mga sinasabi ni Raven. And that day, Gabriel San Diego, the oldest and firstborn of the San Diego, is looking for her girlfriend named Martini Alarcon. May pagkakawig sila ni Colleen, kaya nang makita siya ni Gabriel, ay inakala nitong si Martina yun. Inabot muli ni Raven ang isang resume na pinakaiimbestigahan niya. Martina Alarcon, ang babaeng iniligtas niyo 2 years ago, pero namatay din. Si Martina ay isa din sa mga pinaghihinalaan yung inabdak ni Gabriel upang gawin niyang asawa. But because of the abduction that Gabriel did, iyon ang nagtulak kay Martina na magbalak na tumakas ng ilang beses. The day after the abduction is their wedding day. Gustong maging asawa ni Gabriel si Martina dahil sa sobrang pagkaumaling niya sa babae. Tumingin si Raven kay Danny na ngayon ay may hawak na laptop. Hindi pa sigurado ang kwentong nalaman niya sa isang news kaya patuloy pa din na napaghahanap ng iba pang dahilan si Raven tungkol sa insidenteng nangyari. Inilapag niya ito sa lamesa at ipinakita ang video na kung saan ay may kasalan sanang magaganap ngunit nauwi sa trahedya. Yun ang araw na nagkaroon ng operasyon ng mga tauhan nyo, nila Tito Travis, ang tatay ni Raven. Yan ang araw na huhulihin nyo sana si Gabriel San Diego pero hindi nyo inaasahan na magkakagulo ng ganun. Tumigil sa pagsasalita si Danny nang tumayo si Rico. Nagkakamali kayo. Sigurado akong hindi kami ni Travis ang gumawa ng operasyong yun. Araw yun ang kaarawan ng anak kong si Colleen. Kaya pinagpabukas na namin ang operasyon.
Huli na nang malaman namin na ginawa pala yun ng mga Alarcon dahil naroon daw ang anak niyang babae. Paniguradong si Martina Alarcon yun. Hindi makapaniwalang paliwanag ni Rico. Naguluhan din naman si Raven dahil doon. Nagsasabi ng totoo ang asawa ko. Alam kong tungkol sa operasyon na yon. Ang gagawin dapat nila ay buhay man o patay si Gabriel ay kailangan itong makuha upang hindi na ito makapanakit ng iba. Madaming mga masasamang gawain si Gabriel, kaya pati ang ibang sa Diego ay nadamay. Dagdag pa ni Carlita, maging siya ay naguguluhan na din. Ibig sabihin, nagkamali si Gabriel na ginagantian. Si Dashiell yun na kanina patahimik at ngayon ay nakisali na sa usapan. We should find Colleen as soon as possible. Hindi na natuloy pa ni Raven ang sasabihin ang sinuntok siyang Dashiell sa pisngi. Malakas din yun dahil sa may kalakihan naman ang katawan ng lalaki kahit na 20 pa lang ito. Kahit na nahanap natin si ate, pananagutan mo siya? Mariing tanong ni Dashiell na hinihingal pa sa ginawang perasang pagsuntok sa kanya. Narinig naman nila ang mahinang pagtawa ng dalawang kasama ni Raven. Pinunasan naman ni Raven ang dugong umagos mula sa ilong niya. Kaya di naman ako nandito dahil doon. Kung pahihintulutan niyo sana ako, Mr. and Mrs. Lu, gusto kong pakasalan si Colleen. Buntis man o hindi. I want to take responsibilities I've done. Hindi ko tatakbuhan ang anak niyo. May mabuo man o wala. May sinseridad na sabi nito sa mag-asawang ngayon ay nagkatinginan. Kung hindi niyo man ako pahihintulutan, I'll pay the debt, even if it means paying the dignity of your daughter. Hindi ko binabastos ang anak niyo anuman. I want to take responsibilities of my actions. Mali ang ginawa ko at alam ko sa sarili kong wala yung kapatawaran. But believe me, seryoso ako sa pagpapakasal sa anak niyo. Muling dagdag niya na nagpapatayo pa upang ipakita ang sinseridad sa kanyang sinabi. Pwede ako mag-testify para sa inyo, Mr. and Mrs. Lu. Maging si Javier ay tumayo na din at tumabi sa kanyang pinsan. Ganon din po ako. Kilala namin si Raven at hindi siya magsasabi ng ganon kung hindi niya paninindigan. Kung gusto niyong ipakulong itong utol namin, sige lang po. Basta, makita niyo lang ang sinseridad ni Raven. Walang angal silang narinig sa sinabing yun ni Danny. Kilala kasi ni Danny bilang isang chief officer ng kapulisan, kaya kung gustuhin man nilang ipakulong si Raven ay papayagan yun ni Danny. Alam din kasi ng lalaki na nagkamali ang kaibigan niya kahit na hindi naman yun sinasadya dahil sa gamot na pinainom sa kanila. Hanapin niyo ang anak ko sa lalong madaling panahon and I'll give the permission you needed. Ayaw din namin na tinatakbuhan lang ang anak namin. Siya lang kaisa-isahang prinsesa namin, iho. Gusto namin ang makakabuti sa kanya. Seryosong sagot sa kanya ni Rico habang akbay ang asawa. Nakatayo na rin ang mga ito. We will, Mr. and Mrs. Lu. Si Javier yun na nakangiti upang ipakita na maayos din ang lahat. Lahat tayo ay deserve na mahalin at respetuhin, bata man o matanda. Respeto at assurance ay isa sa malaking ambag at karangalan upang maiparating natin sa isang tao na hindi siya kung sino o kung ano lang. Tao siya, may puso at may damdamin na nasasaktan. Ang ipinakitang galit at pananakit na nagawa ni Rico at Carlita ay normal lang bilang isang magulang. Anak nila ang nalagay sa sitwasyon na ayaw nilang iparanas at iparamdam kahit minsan. Sinadya man ni Raven o hindi, ay normal lang para sa isang magulang ang magalit dahil isa na doon ay ang posibilidad na pwedeng mangyari sa hinaharap. Iniisip pa lang ng mga ito na hindi nila maprotektahan ang anak nila ng isang beses ay masakit na para sa kanila. Matapos ang tagpong yon ay hinanap nila si Gabriel at ang dalawa pang kapatid nito. Si Colleen naman ay kahit kaunting impormasyon ay wala siyang nahanap kung saan man ito nagtatagal. Ilang milyon na ng pera ang inilabas nila upang mahanap ang anak nila. Ngunit walang kahit na anong lead kung saan ito sumakay o kung saan ito nanirahan. Nahanap nila ang dalawang San Diego pero nanatiling misteryoso ang pagkawala ni Gabriel at Colleen. Lumipas ang ilang taon na paghahanap nila Raven sa kinaroroonan ng dalawa ay wala pa din silang nakalap na impormasyon. Lumabas na din ang totoong identity ni Raven dahil sa nangyari. Sa loob ng 3 taong paghahanap ay kusa ng sumuko ang mga karamihan sa kanila. Si Raven, Javier, Dashiell at Danny na lang ang patuloy na naglilibot upang mahanap ang kinaroroonan ni Colleen.
Maging ang mga magulang nila ay wala ring tigil at pahinga sa paghahanap. Hanapin niyo ang anak ko, kahit anong mangyari. Galit na sigaw ni Rico sa mga tauhan niya na nililibot na ang ilang bansa na pwedeng puntahan ni Colleen, ngunit wala pa ding magandang balita tungkol doon. Gabi! Hoy! Yung anak ko ay balik mo na sa crib niya! Ang init-init na naglalaro kayo sa dalampasigan! Sigaw ng isang babaeng busy sa pagluluto sa kalan sa labas ng kanilang bahay. Stop na, baby darling. Galit na ang mama mo. Rinig niyang sabi ng lalaki sa anak niyang babae na mahigit 2 taon pa lamang. Pakainin mo na yan, Gabi! Naku, napakainit eh. Tingnan mo, mag-aalas 12 na. Paninermo ng babae sa lalaking tinawag niyang Gabi. Sorry na nga po. Ito na nga po, Miss Colleen Lou. Inirapan pa siya ng lalaki na ikinatawa lamang ng babaeng si Colleen. Very good, Mr. San Diego. Natuwa silang pareho nang marinig ang bungisngis ni Darlene Lou, ang anak ni Colleen. May nabuo sa nangyari sa kanila nang nakasiping niya ng gabing yon. Nung araw na uuwi siya sa kanilang bahay ay nakita niyang naroon na rin ang mga reporters na nakaabang sa harapan ng bahay nila. Dahil sa kahihiyan at takot na nararamdaman ay umalis siya at nagstay sa isang kondo ng isang araw. Kinabukasan ay binalak niyang bumalik, ngunit may mga dumukot sa kanyang mga kalalakihan at doon ay nakilala niya ang mga yun. Ang 2 nakababatang kapatid ni Gabriel San Diego. Kinidnap nila si Colleen at binalak na patayin, ngunit dumating si Gabriel at itinakas siya roon. Inamin ng lalaki sa kanya na siya ang may pakana ng mga nangyari ng gabing yun sa kanila ni Dark o Raven. Sinadya niya yon upang maghiganti sa ginawang pagpatay ng mga magulang niya kay Martina Alarcon, ang fiancé niya. Sinabi lahat yon ni Gabriel at dahil doon ay hindi na itinuloy pa ni Colleen ang balak na pagpapakita sa mga magulang niya. Nagalit siya at nagtanim ng sama ng loob dahil sa ginawang yon ng mga magulang niya. Naaawa siya kay Gabriel at inisip na deserve lang niya ang nangyaring yon sa kanila. Kabayaran yon sa ginawang kasamaan ng mga magulang niya kay Gabriel at Martina. Matapos niyang malaman yon ay sumama siya kay Gabriel sa isang bundok na kung saan ay walang makakahanap sa kanila. Tahimik at walang mga taong maaaring makapanakit sa kanila sa lugar na yon. Ilang buwan mula nung nagtago sila ay doon pa lamang napag-alaman ni Colleen na buntis siya. Napansin niyang unti-unting lumalaki ang tiyan niya, kaya nagpa siya muli si Gabriel na sa ibabang bundok na lang sila manirahan. Malapit sa dalampasigan kung saan nakatira ang mga taong walang pake sa ibang bagay at lugar. Mga simpleng tao na masaya sa maliit na bagay na nagagawa nila. Doon sila nanirahan at buong puso naman silang tinanggap ng mga tao doon. Walang panghuhusga at malayo sa mga taong ipinagkakalat ang mga maling bagay na nagawa mo. Sa mahigit 3 taon nila doon ay naging masaya at tahimik ang kanilang buhay. Kahit na madalas ay may mga nakikita sila mga taong alam nilang mga tauhan ng kanyang ama. Palibot-libot at patuloy na nagtatanong-tanong. Ilang beses ding nangyari yon at patuloy lamang silang pinagtatakpan ng mga tao na naroon. What are you thinking? Di ko masisid eh. Ikaw na lang kaya ang sisiring ko. Pabirong tinampal ni Colleen ang braso ni Gabriel. Your mouth, Gabi! Maririnig ka ng anak ko! Suway niya rito at nang maluto na ang niluluto niyang pritong isda ay mabilis niya itong inihain. O siya, maghugas ka na doon, Gabriel, at kakain na. Tawagin mo na din si Gracia, baby mo. Natatawang utos niya kay Gabriel. Si Gracia ay isang morenang babae na nakilala nila doon. Siya ang unang tumulong sa kanila ng mga araw na nagtatago sila sa mga kalalakihang bigla na lamang dumating sa kanilang lugar. Maganda ang dalaga at kaidarin lamang yun ni Gabriel. Palagi ding nag-aasaran ng dalawa at nagmumukha ang mga ito na may relasyon. Pagpapatunog pa nito sa pagdadabog. Hindi ko magugustuhan ang bruwang Gracia na yun, no? Mas gugustuhin ko pa si Mena kesa sa Graciang... Naputo lang sinasabi nito nang may pumingot sa kanyang tenga. Ang kaninang pagrereklamo niya ay napalitan ng nasasaktan na mga mura. Tigil! Mga 2 years na bata dito oh! Mukhang gabi na natuyot! Sa wakas ay binitawan din ito ang tenga ni Gabriel. Ngumuso naman ng lalaki at kapag kuwan ay aambasa ng sasabunutan ng babae,
Ngunit agad na nakaharap sa kanya si Gracia at muli na naman siya nitong piningot. Aamba ka pa ha? Gabi, kung gusto mo kong sabunutan, siguraduhin mong nasa kwarto tayo habang hawak ko yung nasa ibaba mo. Bulgar na sabi nito sa lalaki at siya na mismo ang humila dito paupo sa upuan nilang magkatabi. Ganito sila mag-away. Minsan lang sila magkasundo tuwing may period si Gracia. Grabe kasi magalit ang dalaga, kaya natatakot na si Gabriel na asarin pa ito. Tao po! Hindi pa man nakakaisang subo ng pagkain si Colleen ay may mga kalalakihan ng nasa labas ng kanilang bahay. Mga uniformado sila at alam niyang mga tao pa din yun ng ama niya. Sa kwarto na kayo, ako nang bahala dito. Mahinang utos ni Gracia sa dalawa. Ang anak ni Colleen ay iniwan lamang nila kay Gracia. Pumasok silang dalawa sa kwarto sa ilalim ng papag nila kung saan ay may hukay sa lupa upang mapagtaguan nila. May sapin yun at sakto lang din na matatakpan sila ng papag. Sino ho sila? Rinig nilang tanong ni Gracia. Miss, alam na namin na narito sina Gabriel at Colleen. Kaya please lang, ipakita mo na sila sa amin. Kung hindi, peresahan na naming hahalugugin ang buong kabayan. Rinig nilang sagot ng isang lalaki. Sa tingin niya ay iyon ang isa sa mga pinuno ng inatasang maghanap ng ama niya. Wala nga dito eh, ang kulit niyo naman. Naiistorbo niyo ang pagkain namin ng anak ko. May inis na usal ni Gracia. Ilang minutong katahimikan nang sabay silang natigilan ni Gabriel sa boses ng kanilang narinig. Kung nag-iisa ka lang dito, miss, bakit 3 ang mga platong nakapag sa lamesa mo? Hindi ba sabi mo kayo lang ng anak mo ang nandito? Wala ka ding asawa dahil halata naman sa'yo yun. Single mom ka. Kung ganun, bakit 3 yan? Kung pwede namang isa lang dahil pwede naman kayo magsama ng anak mo sa iisang plato, hindi ba? Walang duda na si Raven Josh Agoncillo ang nagsalitang yun. Naramdaman ni Colleen ang bahagyang pagbigat ng hininga ni Gabriel. Magkadikit kasi ang kanilang katawan, kaya alam niyang galit na ito base sa mabibigat niyang paghinga. Maging siya ay hindi na din alam kung ano ang dapat na maramdaman. Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng dugo dahil sa baka mamukaan nito ang bata. Hindi naman kasi nakuha ni Darlene ang kanyang kulay ng mata o kahit na anong detalye sa kanyang muka. Alam niyang kamukhang kamukha ni Darlene ang kanyang ama. Pwede ba namin tingnan ang loob ng bahay mo? Seryosong tanong ni Raven kay Gracia. Dahil doon ay mas lalong kinabahan si Colleen sa mga posibleng mangyari. Ilang taon silang nagtago at ayaw niyang masira yon dahil lang sa lalaking isa din sa mga pinagtataguan niya. Pwede ko bang malaman kung sino ang ama ng anak mo? Sa tingin ko, kamukha niya ang ama ng anak mo. Mula sa kulay. Ilang beses na nagmura si Colleen dahil sa nagawa niyang ingay. Hindi kasi niya sinasadyang masipa ang bote na nasa ilalim din ng papag. Pusa yon! Pusa ko yun! Huwag! Please, ibalik niyo siya sa akin! Agad na kinabahan si Colleen sa narinig na sigaw ni Gracia at ang pag-iyak ng anak niyang si Darlene. Umalis na tayo. Kung gusto nilang makuha ang batang to ay magpapakita din sila. Akmang tatayo na si Colleen sa pagkakahiga nang hilain siya at niyakap ni Gabriel. Nanginginig na sa takot at galit si Colleen nang marinig ang papalabas na iyak ng kanyang anak. Nang hindi na niya narinig ang malakas na iyak ng anak niya ay wala na siyang pagdadalawang isip na tumayo at itinulak pataas ang papag na tumatakip sa kanila. Sinubukan pa siyang pigilan ni Gabriel, ngunit mabilis na nakatakbo si Colleen. Nakita pa niya si Gracia na umiiyak na nakaupo. Maging ito ay sinubukan siyang pigilan, ngunit marahas niya lang na itinulak ang dalaga at mabilis na lumabas ng bahay nila. Very well, Colleen. Naistatwa si Colleen sa akmang pagtakbo nang marinig ang boses na yon sa kanyang gilid. Doon ay nakita niya ang kanyang anak na tahimik na pinaglalaruan ng mukha ng lalaking sinabi niyang ayaw niyang makita. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinaktan o kailanman nasasaktan ng laman at dugo ko. Tuluyan ang nanghina ang mga tuhod ni Colleen dahil sa narinig mula kay Raven. Mabuti na lamang at may brasong pumulupot sa kanyang bewang upang alalayan siya. What do you want, Raven? Ngayon na nahanap mo na kami ni Colleen, maaari ka nang umalis. Maayos kami at masaya dito na magkasama. Malamig na usal ni Gabriel kay Raven. Tumawa lang si Raven at hinawakan ng maliit na mga daliri ng anak niya. Hindi ka lang pala sinungaling at mapagpanggap, Gabriel.
Mga agaw ka din pala ng pamilya ng may pamilya. May panunuyang sabi ni Raven kay Gabriel habang busy pa din ito sa paglalaro ng mga daliri ng kanyang anak na si Darlene. Mama? Mabilis na tumalima si Colleen nang tawagin siya ng anak niya. Inosente itong nakatingin sa kanya habang busy pa din si Raven na hawak ang kamay ni Darlene. Ang baby ko! Kumalas siya sa yakap ni Gabriel at marahang nilapitan si Raven at Darlene. Ang prinsesa ko! Raven! Please! Give me my baby back! Naiiyak na usal niya kay Raven na ngayon ay natigil sa paglalaro sa daliri ni Darlene. Akin na siya, please! Nakikiusap na itinaas ni Colleen ang mga kamay upang kunin ang kanyang anak. Nakita niyang nag-igting ang panga ni Raven kaya mas lalong naiyak si Colleen. Ibababa na sana niya ang mga kamay niyang nakaabang nang hilain siya ni Raven gamit ang isang kamay niya na kanina'y naglalaro sa mga daliri ni Darlene. Hinila siya ni Raven payakap kaya mas lalo siyang naiyak nang marinig ang mumunting hagikik ng kanyang anak. Bumalik ka na, Colleen. Hinahanap ka nila. Marahang sabi sa kanya ni Raven habang yakap-yakap pa din siya nito gamit ang isang kamay. Siya naman ay umiiyak na nakatitig sa inosenteng mukha ng kanyang anak na si Darlene. Humahagikik ito sa tuwing hinahawakan ni Colleen ang pisngi nito. Colleen! Si Gabrielio na halata sa boses ang takot na nararamdaman. Maging siya ay ayaw pang bumalik dahil sa takot na makitang muli ang mga magulang niya. I won't force you to come with me, Colleen. Gusto kong malaman mo na naghihintay sila sa'yo. Sa'yo, Gabriel. They want to make it up to you. Binalingan niya ng tingin si Gabriel na nakakunot ang noo. Alam mo sa sarili mo ang katotohanan, Gab. Alam din namin na ang lahat ng nangyari noon at ngayon ay isang hindi pagkakaintindihan. Isang malaking pagkakamali na dapat ay may tama. Sa wakas ay binitawan na din niya si Colleen sa mahigpit na pagkakayakap. Maging si Darlene ay ibinigay na din niya kay Colleen. Babalik kami bukas. Pag-isipan niyong mabuti ang mga sinabi ko. Magiging maayos din lahat kung haharapin niyo ang mga bagay na kinatatakutan niyo. Huling habili ni Raven sa kanila bago lapitan at tapikin ang balikat ni Gabriel na natigil. Sunod naman ay nilapitan niya si Colleen na tahimik na lumuluha habang yakap ng mahigpit ang anak. Hinanap kita. Hinintay kita na bumalik sa hotel na yon. Sana hinintay mo man lang ako para napag-usapan natin ang mga nangyayari. Handa naman akong akuin ka at ang responsibilidad na ginawa ko. Ngayon na abot kamay ko na kayo ng anak natin. Hinding-hindi ko na kayo pakakawalan pa. Pareho niyang hinalikan sa noo ang mag-ina niya bago siya umalis. Pagkaalis ni Raven ay doon na tuluyang naiyak si Colleen. Agad naman siyang dinaluhan ni Gracia na nakikinig lamang kanina. Colleen! Gabriel! Sa tingin ko ay tamang sinabi ng lalaking kanina. Colleen! Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang mga taong naghihintay sa iyo sa syudad niyo. Gabriel! Alam kong may mga bagay kang tinatago at matagal nang ibinabaon sa limot. Pero mali naman ang mga paraan mo ng paglimot. Pareho niyong tinatalikuran ang problema niyo. Bakit hindi niyo subukang harapin? Nandito lang ako kung kailangan niyo ako. Gab! Colleen! Maiwan ko muna kayo. Pagkaalis ni Gracia ay pareho silang natahimik. Colleen? Mahinang tawag sa kanya ni Gabriel. Tiningnan niya muna ito bago tingnan ang anak na ngayon ay mahimbing na natutulog. Sa loob na tayo mag-usap, Gab. Tell me everything. Wala kang ititira kahit kaunting detalye. Malamig na usal ni Colleen bago pumasok sa loob ng kanilang maliit na bahay. Everything is perfect. Martina and I are happy with each other. Pero dahil sa kanyang mga magulang ay hindi matuloy-tuloy ang relasyon namin. Ang pangarap naming maikasal sa isa't isa. Pinilano naming magtanan ng gabing yun ni Martina. Sa pagkakala na sa paraang yun ay magiging masaya na din kami sa wakas. Pero nagkamali kami. Nagkamali ako. Pagkukwento ni Gabriel kay Colleen na seryoso lang na nakikinig. Everything has changed when your father and Raven's father meddle with our problems. Lahat ay masasabi ko na sanang perpekto. Kung hindi lang gumawa ng kwento at speculation ng mga magulang ni Raven. Walang humor itong natawa. Nalaman yun ng tatay ni Martina. Kaya ng araw ng kasal namin ay nagkaroon ng barilan. Ang pamilyang Alarcon at ang mga magulang niyo ay gumawa ng isang gulo sa mismong kasal namin. Nagkaputukan.
And all I can do is to protect my girl. But fate is so unfair. Nang araw na makatakas na kami ni Martina, ay may bumangga sa sinasakyan namin. Nawalan ako ng malay at pagising ko, wala na si Martina sa tabi ko. Wala na ang babaeng pinakamamahal ko. Pakiramdam ni Colleen ay sasabog ang utak niya sa mga nalaman, ngunit isa lang ang tumatak sa isipan niya. Ang kasal niyo ay saktong January 12, hindi ba? Naguguluhan man ay tumango si Gabriel sa tanong na yun ni Colleen. At yan din ang araw na ipinagdiriwang namin ang kaarawan ko. Kasama namin ang pamilyang Agoncillo that time. Buong araw ay kasama namin silang nagdiwang sa kaarawan. Kaya paanong sila ang may pakana ng barilang yon? Naguguluhan silang pareho sa kanilang napagtanto. Kailangan nating makausap si na Daddy at si Mr. Agoncillo. Same as Mr. Alarcon. Pagkasabi ni Colleen ay agad silang nag-impake ng iilang gamit nila. Kinausap din nila si Gracia na pansamantala munang iiwan sa kanilang bahay at babalik din pag natapos na ang lahat. Kinabukasan ay maaga silang bumiyahe patungong Maynila. Umabot din ng 3 oras ang kanilang biyahe bago makarating sa eksaktong village ng bahay nila Colleen. Kapwa silang kinakabahan hanggang sa makatitig sila sa gate ng bahay nila. Ilang taon din ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang kabuuan ng bahay na kinalakihan ni Colleen. Marami ang nagbago, ngunit masasabi pa din ito ang bahay na binabalik-balikan niya. Everything will be alright, Gabriel. Sabay nating haharapin to. Pagpapagaan ni Colleen ang loob ni Gabriel. Nanlalamig kasi ang mga kamay nito nang hawakan niya ang mga kamay ni Gabriel. Colleen, ikaw ba yan? Rico! Raven! Si Colleen nandito na! Hindi mawari ni Colleen ang nararamdaman ng muli niyang masilaya ng ina niya. Namuti na ang buhok nito at halata din ang pagod at puyat sa kanya. Maging ang katawan nitong malusog at masigla noon ay bumagsak na. Mabilis na lumapit ang ginang sa kanya. Nang nasa harapan na niya ito ay doon bumuhos ang maraming alaala kay Colleen. Lahat ng masasayang mga araw nila ng mga magulang niya ay bumalik. Colleen, ikaw na ba yan anak? Panaginip ba to? Paulit-ulit na umiling si Colleen sa kanyang ama bago ito mahigpit na niyakap. Ang anak niyang si Darlene ay buhat-buhat ni Gabriel. Diyos ko, salamat at ligtas ka anak. Pinag-alala mo kami ng daddy mo. Nanginginig na hinawakan ng ina niya ang pisngi ni Colleen. Colleen ko, nangangayayat ka. Umitim ka din at mas lalong gumanda. Hindi ko alam na bagay pala sa anak ko ang pagkamorena. Tumawa ng mahina si Colleen sa sinabi ng ina niya. Mama, patawad po. Pangako hindi na ako aalis pa. Hindi ko na kayo pag-aalalahanin ni Daddy. Mananatili na kami ni Darlene dito, ang apo niyo ma. Umiti si Colleen at inilipat ang tingin sa anak niya na ngayon ay inisente lang na nakatitig sa kanila. Naiiyak din ito dahil sa nakikita niyang umiiyak ang ina niyang si Colleen. Mama, huwag po iyak. Linling iiyak din po. Nahihirapang bigkas ng anak niya. Ngumiti lamang si Colleen at kinuha ang anak niya sa bisig ni Gabriel. Si Darlene po ma, ang una niyo pong apo. Anak namin ni Raven. Saktong sinabi niya yon ay sakto ding pagdating ng kanyang ama at ni Raven. Kasama ang mga magulang ni Raven at ang pamilyang Alarcon. Mukhang alam na ng mga ito ang pagdating nila kaya sila magkakasama ngayon. Gabriel, iho! Si Travis yun, ang tatay ni Raven. Nilapitan niya si Gabriel at lahat sila ay nagulat nang yakapin siya nito. I failed to protect you, iho. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat kung bakit dumating ka sa puntong nabalot ng puot at galit. Alam na namin ang lahat, iho. Si Raven ang nakakaalam ng lahat 1 year ago. Sa paghahanap namin kay Colleen ay nahanap din namin ng mga kapatid mo. At sila mismo ang nagsabi ng lahat, iho. Tuloy-tuloy na paliwanag ni Travis kay Gabriel na tulala lamang at may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Gabriel, patawad kung sinira namin ang lahat. Handa akong bayaran ang mga nagawa kong kasalanan, iho. Kahit habang buhay na mapagbayaran ko lang ang ginawa kong kasamaan sa sarili kong anak. Ang ama ni Martina ang namababakas ang pagsisisi sa boses at sa mga mata nito. Tapos na po ba kayo? Ang nangihinang tanong ni Gabriel sa mga ito. Tinitigan ni Colleen si Gabriel
at napansin ang pamumutla nito. Ang pagod sa mga mata at ang ngiti nito ngayon ay ngayon lang nakita. Ngiti yun na parang sinasabing tapos na ang lahat. Malaya na siya sa mga sakit at hirap na dinanas niya. Bago pa mawala ng malay si Gabriel ay sinalo na siya agad ni Travis Agoncillo. Dinala agad sa malapit na ospital si Gabriel at ipinasundo din ni Colleen si Gracia dahil alam niyang kailangan ngayon ni Gabriel ang isang katulad ni Gracia. Ipinaliwanag din ni Colleen ang mga nangyari sa loob ng ilang taong pagtatago nila, maging ang naging sitwasyon nila ng anak niyang si Darlene. Colleen, tandaan mo anak, kailangan mong mag-anak ng ka-lookalike namin ng daddy mo. Malisyosong sabi sa kanya ng ina niya. Lilipat na kasi sila ng bahay kasama si Raven. Paano kung kamukha uli ni Raven ang anak namin? Mama, mas malakas ang lukso ng dugo ni Raven sa mga anak ko. Kahit kaunting detalye sa mukha ko hindi man lang nakuha ng anak kong si Darlene. Natatawang usal ni Colleen. Basta anak, kahit ilan pang anak ang ilabas mo hanggang sa magkaroon kami ng kamukha ng daddy mo. Muling tumawa si Colleen sa tinura ng ina niya. Isang buwan ang lumipas mula nang maikasal sila. Maging apelido ng anak nilang si Darlene ay napalitan na. Si Gabriel at Gracia naman ay nagpa siyang umalis at manirahan sa ibang bansa. Wala pang relasyon ng dalawa pero kita ang saya sa kanilang mga mata tuwing magkasama ang mga ito. Simula nang mangyari ang araw na yon ay inamin ng tatay ni Martina Alarcon ang ginawang krimen sa sariling anak. Inako niya ang lahat ng mga nangyari nung araw ng kasal ni Gabriel at Martina. Nakulong ito at nabawasan ng taon ng pagkakakulong niya dahil sa siya na mismo ang umamin sa nagawang kasalanan. Matapos din ang lahat ng mga pagsasaayos at ang dahan-dahang pagbangon muli nilang lahat, ay napagdesisyonan din ni na Raven at Colleen na magsama na at na magsimulang muli kasama ang kanilang little one. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!